Ano? Ang sperm na ginamit mo para sa IVF ni Tang Qingyai, binili mo lang kung saan-saan? Mababang kalidad na sperm? Kaya hindi siya mabubuntis. At hindi ko rin siya minahal kailanman. Minahal kita sa loob ng 7 taon, pero sa huli, isa lang pala itong biro. Wala nang dapat ikalungkot. Ang bulok na karne ay dapat alisin kaagad. Miss Tang, sigurado ka bang ibebenta mo ang 20% ng shares sa Pay Corporation? Salu Corporation. Oo, sigurado ako. Paalalahanan lang kita ulit. Kapag pinirmahan mo ang kontratang ito, magkakaroon ako ng 51% ng shares ng Pay Corporation. Mapapalitan ang may-ari ng Pay Corporation. Ang asawa mong si Pei Jai mawawala ng lahat. Kuya Eiji. Buntis ako. Anak mo ito. Ang galing siyo! Alam mo naman, ikaw lang ang mahal ko. Kung gayon, pwede ka bang makipagdiborsyo kay Tang Qingli? Tapos pakasalan mga ako. Ang tatay ni Tang Qingli ay kasosyo sa Pay Corporation na mananya sa kanyang tatay ang 20% na shares ng Pay Corporation. Pero huwag kang mag-alala, may kasunduan kami bago magpakasal. Kung sa loob ng 7 taon, hindi siya makapagbuntis ng anak ko, ililipat ang shares sa pangalan ko. Pagkatapos, magdidiborsyo na kami. Ang gait mo naman, Kuya Eiji. Gusto ko talagang mawalan siya ng lahat. Bagaling. Ang 100 billion na ito para sa'yo na. Pagkalipas ng 100 araw, hintayin kita sa ibang bansa para sa proseso ng paglipat. Mula nang gumamit ka ng mababang kalidad na sperm, at sinaktan mo ako. Tapos na ang kasal natin. Hinihintay ko ang araw na mabangkarot ka at magsisisi ka. May papeles dito na kailangang pirmahan ni Boss P. Mula ngayon, si Siu ang magiging chief secretary ko. Ay turn over mo sa kanya ang lahat ng trabaho mo. Kumusta, Miss Tang? Ako si Elaine Siu. Hindi na nagtagal, dinala niya na siya sa tabi niya. PG, ganyan ka ba magmahal? May business investment bukas. Kailangan ko mag-leave ng isang araw. Wala akong oras. Kung gayon, simulan na natin ang paglilipat ngayon. Galit pa siya. Sa mga panahong ito, siya ay... Mabuti na rin. Hanggat makuha ko ang 20% ng shares niya, wala akong pakialam sa iba. Huwag mo siyang pansinin. Pakinggan mo. Kapag kaharap mo si Lin Xiu, napaka maalalahanin mo. Pero kapag ako ang kaharap mo, ningiti wala ka. Heiji, malapit na. Makakasama mo na ang Lin Xiu mo. Magkasama na kayo. Sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot na tanggalin ang pangalan ko? Sabi ni Kuya Aji, sa akin na ra ang opisina na ito simula ngayon. Pinapalis ka niya dito?
Ikaw, bakit? Ayaw mo lumipat? Pwede naman. Kung gayong, CEO, nasan ka? CEO! Ate, naibigay ko na ang opisina na ito. Ibinigay ko na sa'yo. bakit mo pa rin ako sinunog? Gusto mo ba akong patayin? Hindi maganda. May nangyari kay CEO at sa bata. CEO, ayos ka lang ba? Hamsing Lee, soba ka na. Sabi ni ate, hindi raw ako karapat-dapat umupo sa opisina na to. Kaya babalik na lang ako sa labas. Ate, huwag kang magalit. Nakita lang ni Kuya AG na nahihirapan ako. Kaya niya ako pinapunta dito. Kung hindi ka masaya, sige, food na lang. Hindi ka talaga karapat-dapat. 7 taon akong naghirap sa Pay Corporation para lang makaupo dito. Bakit ka bigla na lang darating at ahaduhin ang posisyon ko? Tama. Si Boss Tang, araw-araw nagpapakahirap, nag-overtime hanggang hating gabi, nagdala ng napakaraming kita sa kumpanya bago siya nakaupo sa posisyon na yan. Siya, bilang baguhan, ay hindi talaga karapat-dapat. Kahit pa para sa trabaho, ang opisina na to napakalapit kay Boss Pay. Si Boss Tang ang asawa ni Boss Pay. Siya ang dapat umupo dito. Kung galit si ate, kung gayon, babalik na lang ako. Buntis pa si CEO. Hindi siya pwedeng magtiis sa kanyang workstation. Tama na. Hamsing Lee. Ako ang Boss Pay ng Pay Corporation. Huwag mong dalhin ang iyong pang-aapi sa trabaho dito sa Pay Corporation. Sinasabi mo inaapi ko si Lin Shu? Tingnan nyo, ang singsing sa kamay ni Lin Xiu, parehong-pareho sa singsing ng kasal ni Boss Tang. Ibinigay mo ang singsing ng kasal namin kay Lin Shu? Si CEO ang magiging chief secretary ko. Napakahusay niya sa trabaho. May problema ba kung bigyan ko siya ng singsing? Paano magkakaroon ng kapareho ang singsing ng kasal? Ang disenyo ng singsing ng kasal na ito, maliban kung custom-made, kung hindi, imposible magkaroon ng kapareho. Hindi kaya papalitan ni Boss Pay ang kanyang asawa? Kung wala kayong ginagawa, gusto niyo bang bayaran ko na ang sahod niyo at umalis na kayo? Simula ngayon, ang opisina na ito ay kay CEO. Sa labas, sa area malapit sa banyo, may bakante pang upuan. Lumipat ka doon. Sa akin na ang lahat ng ito simula ngayon. Anong gagawin mo? Ang lahat na ito ay nagkakalaga ng milyon-milyon. Ang red wine at mga antique. Napalimpala ba? Hindi ka ba titigil? Sige! Mag-renovate na lang ulit. Anong nangyari? Ma'am, ang kwarto nyo. Pinabagsak po ng sir niya sa mga bodyguard. Sabi niya, para raw matuto kayo. Ma'am, ang bait-bait niya sa sir nyo, pero ginawa niya yan sa inyo. Dahil lang sinira ko ang opisina sa harap ni Lin Shu. Sinira ko ang opisina. Pinabagsak niya ang kwarto ko? Pinapasunog din po ng sir nyo ang 5 kotse niya sa garahe. Sinanog. Hay Jia, tingnan mo. Ang cute ng teddy bear na to, di ba?
Sunigin na lang lahat. Kaya hindi siya kailanman mabubuntis. At hindi ko rin siya minahal kailanman. May kasunduan kami bago kami kasal. Kung sa loob ng 7 taon, hindi siya mabubuntis sa anak ko. Ang shares ay mapupunta sa pangalan ko. Pagkatapos, hihiwalayan ko siya. Dati, ang mga bagay na itinapon mo, isa-isa kong kinolekta at iningatan. Pero nakalimutan ko. Ang madaling itapon ay ang hindi mo mahal. Huwag kang mag-alala. 5 araw na lang. At alis na ako papuntang ibang bansa. Hindi mo na kailangang sirain. Malulugi rin ang Pay Corporation. AT, hindi ko inakala na pareho tayong dadalo sa investment conference. AT, Huwag mo akong hawakan. Kuya AT, gusto ko lang makipagkaibigan kay ate. Masama ba yun? Kagabi, binantayan mo ako buong gabi. Dapat pinagpahinga na lang kita. Pinapunta pa kita rito para samahan ako sa investment conference. Wala kang kakilala rito. Hindi ako mapakali. Isang gabi lang naman. Kaya ko yan. Isang gabi lang, dati, nagpuyat ka hanggang sa magdugo ang tiyan mo. Binantayan kita sa tabi ng kama mo. Gaano karaming pagod ang ginugol ko para lang gumaling ka? Iyan ba ang sinasabi mong isang gabi lang? Ate, bakit parang hindi maganda ang kutis mo? Hindi kaya nagagalit ka? Paumanhin. Hindi ko sinasadya na si Kuya AG ang sumama sa akin. Wala akong kapatid na babae. Hindi ko matatanggap ang tawag mong ate. Kung naging kabit ka? Huwag kang magunwari na inosente. Ikaw. Kuya AG, Mga ginagalang na panauhin, malapit na po magsimula ang ating investment conference. Mangyaring umupo na po kayo. Kuya AG. Pinahirapan kita. Tara na rin. Una sa lahat, inaanyayahan natin ang project head ng Tianqi AI Project, si Miss Wang, na umakyat sa entablado para ipakilala ang proyekto. Palakpakan po natin siya! Ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung paano binabago ng AI ang buhay ng tao. Malapit na akong umalis sa Pay Corporation at pupunta sa ibang bansa. Kailangan kong maghanap ng ilang promising projects para i-invest sa investment conference na ito. Para kumita pa ng mas maraming pera. Salamat sa inyong lahat. Sino ang gusto mag-invest sa Tianqi AI Project? Ang minimum investment ay 5 milyong. Malaki ang potensyal ng AI technology. Magandang proyektong ito. 10 milyong. Jimmy, Miss Tang, interesado rin ako sa proyektong ito. Gusto ko, hindi mo naman siguro ako aawayin, di ba? Kasi, sa pagkakalam ko, bukod sa sweldo mo, Kuya Aji, hindi ka naman binigyan ng dagdag na pera. Hindi lang yan. Hindi niya ako binigyan ng dagdag na pera. Kahit ang sweldo ko kada buwan, 8,000 lang. At ang 8,000 na yan, lahat ay napunta sa panggastos sa bahay. Pero ngayon, iba na. May 100 bilyon ako. 20 milyong. 200 milyon. 300 milyon. 20 milyon. Miss Tang, saan ka kumuha ng ganong karaming pera? Baka naman hindi mo kayang bayaran sa huli at idemanda ka pa ng pandaraya. 10 milyong! Miss Lynn, bakit ang pangit ng mukha mo? Baka ikaw ang hindi makabayad. Hindi ba? Miss Lin, kung hindi ka na magtataas ng presyo, ang investment sa Tianqi AI Project ay mapupunta na kay Miss Tang Qingli. Kuya Eiji. Mukhang nabigo ang paghingi niya ng tulong. Tama na. Ang karamihan ng cash flow ni Payjay inilagay na sa Pay Corporation. Ang latitirang cash niya, kapag na-invest yun, wala na siyang kakayahang sumalo ng anumang problema. Nakatanggap kami ng abiso mula sa isang misteryosong Ginoo para sa investment sa Tianqi AI Project. Kahit anong presyo ang ibigay ng iba, magdadagdag siya ng 1 million. At ibibigay ang investment project kay Miss Lin. Para kay Lindsay, wala ka ng pakialam sa seguridad ng Pay Corporation? Miss Tang, magtataas pa ba kayo ng presyo? Ang Tianqi AI Project, bukod sa nangangailangan ng malaking puhunan, kailangan din ng taong May sapat na kaalaman at koneksyon dito.
Sa dami ng taon kong nagtrabaho. Mas may karanasan ako kaysa kay Miss Lin. Miss Wang, naniniwala akong gagawin ninyo. Ang pinakaangkop na desisyon. Ito, Ang Pay Corporation ay buong pusong magiging taga-suporta ni Miss Lin. Miss Wang, huwag kayong mag-alala sa resources. Hindi ba ito nag-iisang tagapagmana ng pamilya Pei sa Nancheng? Si Peiji? Hindi ba mag-asawa si Boss Pei at si Miss Tang? Bakit niya ipinagtatanggol ang ibang babae? Mukhang mapapalitan na si Mrs. Pei. talaga? Eh di si Miss Lin ang pipiliin ko. Mas mabuti pa. Kapag natapos na ang pagkuha ni Boss Lu sa Pay Corporation, wala nang kahit kaunting pag-asa ang Pay Corporation na makabangon. Miss Ta, nabook ng flight mo papuntang ibang bansa. Alis ka sa loob ng 3 araw. Hindi man lang gumastos si Miss Tang ngayon. Hindi ba dapat mapasalamat siya sa akin dahil nakatipid siya? Dapat na talaga ako mapasalamat sa'yo. Dahil itinulak mo ang Pay Corporation sa bangin. Anong ibig mong sabihin? Gusto nila mama at papa na bumalik tayo sa lumang bahay. Wala na ang mga magulang mo. Ang gusto lang ni Mama ay magkaroon kayo ng anak. Para sa hinaharap, may kasama ka. At maging masaya ang pamilya. Sa mga taon ko sa pamilya Pay, mabuti ang trato nila sa akin. Aalis na ako. Kaya dapat lang na mapaalam ako sa kanila. Tara na. Dati, lagi siya nakadikit sa akin sa likod. Bakit na yon? Pauwi rin siya sa lumang bahay. Sinabi sa akin ni Kuya AG na gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para ipakilala ko kina Tio at Tia. Kaya pala, hindi niya ako gustong iuwi. Kundi, gusto niyang iuwi si Lin Shu para ipakilala kina Mama at Papa. Kuya AG, hindi kaya ng mga Tio at Tia ayaw sa akin? Hindi. No aksidente no. Kung hindi mo ako iniligtas bago sumabog, matagal na akong patay. Kapag nalaman nila na ikaw ang nagligtas sa akin noon, masaya pa sila. Aksidente. Ako ang nagligtas kay Peiji, pero inangkin ni Lin Xiu ang kredito. Pero hindi na mahalaga. Teka. Dahil iniligtas mo ako noon, nasugatan ng braso mo. Nasaan ang piklat mo? Ang pangit ng petlat ko. Nagpa-skin graft ako para tanggalin. Siyo, naghirap ka. Huwag kang mag-alala kahit may reklamo sila. Kapag nakita nila ang sorpresa na ito, magugustuhan ka rin nila. Tama ka. Walang sinuman na hindi magugustuhan ng apo. Kahit na, hindi anak ni PG ang batang ito. Siyo. Heiji, iligtas mo ako. Iligtas. Iligtas mo ako. Ang pekat na yan. Kaya pala, ang nagligtas kay Kuya Aji noon ay si Tang Qingli. Hindi niyan pwedeng malaman. Kuya Aji, ang sakit ng tiyan ko. Iligtas mo ang anak natin. Iligtas niyo muna siya. Dali, ilikas ang pasyente! Siya munang iligtas niyo. Ang babae ito ay nagulat lang. Pero ang babaeng ito ay nawawalan na ng maraming dugo. Kung hindi siya agad gagamutin, huli na ang lahat. Hindi. Napatanghin mo na si Siyu sa ospital. Wala nang iba pa.
na mas mahalaga kaysa sa kaligtasan ni Siyu. Hindi po pwede. Kailangan namin panagutan ng buhay ng pasyente. Buhay ng pasyente! Ako ang asawa niya. Sundin mo ako. Dali, sumama ka sa akin. Bilisan mo. Ang daming tahi. Sa wakas, lagising ka na. Ang haba talaga ng buhay mo. Mabuti na lang, nailigtas ang bata sa tiyan mo. Kung naantala ka pa ng 1 minuto, ang nanay at ang bata, parehong hindi na maililigtas. Ang guwapo talaga ng lalaking yun. Ang lambing niya sa asawa niya. Para ko aksidente sa sasakyan. Pero ang asawa niya, dasgas lang. 2 araw siyang nagbantay. Kung ako ang tatanungin, kung maghahanap ka ng asawa, dapat ganyan ang hanapin mo. May iba diyan, halos mamatay na ang asawa. Hindi man lang dinadalaw. Hindi sulit. Siya ang asawa ko. Bakit inaalagaan niya ang ibang babae? Mapahinga ka ng mabuti. Salamat sa pagod mo nitong mga nakaraang araw. Kumain ka rin, Kuya Iji. Kuya Iji, asawa ko ni Ote. Pero ako, ang pinili mong iligtas. Hindi kaya magalit siya sa'yo? Baliw ka. Ikaw ang nagdigtas ng buhay ko. Kahit ulitin pa ng 7 beses. Ikaw pa rin ang pipiliin ko. Isang araw na lang. At turiya na kita ni Ivan. Sana hindi ka magsisi. Kapag nalugi ang Pay Corporation. Lalabas ka ng ospital? Hindi rin naman gaano malala ang sugat mo. Nahalala mo pa pala ako, Boss Bay. Nahalala mo pa ako. Emergency kasi nun. Wala akong choice, kundi si Siyu. Kung alis ka na sa ospital, hatid na lang kita pa uwi. Kuya Iji, sakit ng tiyan ko. Gusto kita makita. Sige, punta ka na. Pagkatapos ko dito, babalik ako para sunduin ka. Maghintay ka muna. Peichi. Paalam. Ano? Wala. Punta ka na. Nagbuntis ka pa pala sa akin. Tapos kumapit ka pa kay Peachy. Sumama ka na sa akin ngayon! Bitawan mo ako. Nung nasa abroad tayo, bigla mo akong iniwan ng walang paalam. Kung hindi ako kumapit kay Peiji, habulin ako ng mga nagpapautang. Mamamatay ako doon. Sinasabi mo, ako lang ang mahal mo. Tapos ang anak natin, ibang lalaki ang tatawaging tatay. Ay, tingnan mo nga. Kapag manana ng anak natin ng yaman ng pamilya Tay, hindi ka na mag-aalala kung tatawagin kanyang tatay. Sige. Pagdating ng panahon, mapupunta sa atin ang PA Corporation. Peiji,
Ito ba ang taong buong puso mong minamahal? Gusto kong makita ang reaksyon mo kapag nalaman mo ang totoo. Malakas naman si Chingli dati. Bakit siya bitinam na ospital? Pinubuli mo ba siya? Simula nang bumalik si Siyu, medyo naging maigpit ako kay Tang Chingli. Huwag kang mag-alala, ma. Malapit na siyang lumabas ng ospital. Dadalhin ko siya para bisitahin kayo. Excuse me, nasaan po si Tang Chingli na nasa ward na ito? Ikaw ang asawa ni Tang Chingli. Pangkakaiba naman ng taong ito. Iniwan ng asawang malubang sugat para alagaan ng ibang babae. Na yon, kalalabas lang niya. Pero bumalik na naman siya. Ano sinabi mo? Umalis siya mag-isa. Ooh. Mahal na mahal niya ang singsing na ito. Bakit niya ito itinapon sa basurahan? Umalis siya mag-isa. Ibig sabihin, alam na niya ang relasyon namin ni Shiyu? Bakit ako kinakabahan sa posibilidad na ito? Hindi. Kailangan ko siyang hanapin. Bostang, alis ka na ba talaga? Gusto pa namin sumama sa'yo. Oo nga, Boss Ted. Wala si Boss Ted at gusto si Ling Siyu. Pero kaming lahat ay nasa panig mo. Salamat sa inyo. Sa mga taong ito, masaya ako dahil sa inyo. Magkita-kita tayo ulit kung may pagkakataon. Tang Chingli, sagutin mo ang tawag! Bilisan mo. Sagutin mo ang tawag, Tang Chingli. Paichi, hindi na tayo makikita. Hello? Ang tinatawagan mong subscriber ay hindi pa available sa ngayon. Bakit biglang sumasakit ang puso ko? Sir, dumating na po ang mag-asawa. Baka si Tang Chingli ay pumunta para magsumbong sa mga magulang ko? Si, alam ko na. Ma, pa, bakit kayo nandito? Nasaan si Mrs.? May muka ka ba para magsalita? Nung kaarawan ng nanay mo kamakailan, sinabi ko sa'yo at kay Chingli na umuwi. Ilang araw kaming naghintay, wala kayong anino. Hula ko na may problema. At tama nga ako! Pagdating ko rito, wala na ang mga gamit ni Chingli. Sabihin mo, ikaw ba ang nagpaalis kay Chingli? Ha? Navala, nasaan ang mga gamit ng asawa ko? Sa, inutusan niyo po ang mga bodyguard na sirain ang lahat ng gamit ng asawa niyo. Nakalimutan niyo na po ba? Ano? Sinira ko ang kwarto niya. Naalala ko na. Nagkamali siya. Gusto ko lang parusahan siya ng kaunti. Pero hindi ko sinabing paalisin siya, ha? Tama na! Sa loob ng maraming taon, kami ang nabalaki sa iyo ng ganyan. Kaya ka naging makasarili. Kung makasarili. Siya ang unang nagpakita ng ugali niya. Aji! Bago ka pakasalan ni Chingli, hindi rin siya nagtatrabaho sa bahay. Isang dalagang mayaman siya. Pero ngayon, lahat ng gawaing bahay, siya ang gumagawa. Ang pinakamahirap na proyekto sa kumpanya, siya ang gumawa ng plano magdamag. Hindi mo man lang pinansin. Lagi kang malamig sa kanya. Hindi niya pinapansin. Hindi ba't yan ang dapat niyang gawin bilang asawa ko? Sa loob ng 7 taon, ako at ang nanay mo, si Chingli ang nag-alaga sa amin. Noong nakaraang taon, nagkasakit ako. 3 buwan ako sa ospital. Hindi ko makontrol ang pagdumi at pag-ihi ko. Si Chingli ang hindi nasuya at matiyagang nag-alaga sa akin. Alam mo ba ang mga ito? Tay, nagkasakit ka? Bakit hindi ko alam? Bakit walang nagsabi sa akin? Ikaw na balang tao! Sino ang mga ahas na abalain ka? Sa, Abala ka sa trabaho. Minsan o 2 beses ka lang umuwi sa lumang bahay sa isang taon. Pag-uwi mo, sasabihin mong abala ka sa kumpanya. Gusto kang kausapin ng ginang pero wala siyang pagkakataon. Pagkatapos, 3 buwan kang hindi umuwi, gumaling na rin ang senyor.
Medyo mapa kasi niya. Tulungan mo akong bumili ng malaking flat malapit sa kumpanya. Doon ako titira ng 3 buwan. Kaya pala, inialagaan niya si tatay. Aji, sa buhay na ito, hindi ka na makakahanap ng taong magmahal sa'yo tulad ni Ching Li. Dapat mong pahalagahan siya. See? Pupuntahan ko siya ngayon. Ms. Tang, simula ngayon, ang 20% na shares ng Pei Corporation ay pagmamayar na ng Lu Corporation. Alam ba ito ni Peji? Hindi mahalaga kung alam niya o hindi. Ang mahalaga ako, ang may karapatang magdesisyon kung kanino ko ibibigay ang shares na ito. Boss Lu, ang shares ng Pei Corporation ay hindi nagkakalada ng 100 bilyon. Paano nyo naman? Hindi naman para kay Peji ang ibibigay ko. Sa loob ng 3 oras, Bilhin mo ang Pei Corporation. opo. Tang Qingli, kung alam ko lang na ginawa mo ang lahat ng ito para sa akin, hindi ko sana ginawa ang mga bagay na iyo. Babayaran kita. Si Tang Qingli ay nasa opisina ko. Talaga? Talagang nag-divorce na si Tang Xingli? Sayang lang. Sa tingin ng mga probisyon, ang 20% na shares na iyon ay hindi pa rin nailipat kay Peji. Medyo sayang na. Pero ngayon, pwede ka na magpakasal kay PG. Ang Pei Corporation niya ay magiging atin na. Pag-usapan na lang natin ulit. Ang Pei Corporation ay hindi ganoon kadali. Hindi madaling makuha. Ikaw? Nasa si Tang Qingli. Hindi ba alam ni Kuya AG? Nagsumite ng resignation letter si ate. Pumirma sa divorce agreement. Umalis na siya. Huwag na huwag mong sasayangin siya. Sik. Pupuntahan ko siya ngayon. Umalis na. Oo nga. Kaya, pwede na tayo magkasama ng hayagan. Saan siya pumunta? Sinaktan mo ako. Pamanin sa'yo. Nagulat lang ako. Sa Tang Qingli, bakit sa makikipagdiborsyo? Anong ibig sabihin ni Kuya AG? Mahal na ba niya si Tang Qingli? Hindi. Hindi ko ito papayagan. Hindi ko rin alam. Siguro naisip ni Athena, matatapos na ang 7 taong kasunduan. Kukunin mo ang kanyang shares. Kaya umalis na siya ng maaga. Kaya pala ang paalam niya. Ang paalam na ito. Hey Ji. Halang. Kuya Aji, ayaw mo ba akong makasama? Paano naman? Ikaw lang ang minahal ko. Ang makasama ka ay matagal ko ng pangarap. Ngayon, pwede ka na magpakasal kay PG. Ang Pei Corporation ay magiging atin na. Kung gayon, magpakasal na tayo. Hindi ba ito ang matagal ko ng gusto? Gawing asawa si CEO ng boss ng Pei Corporation. Hindi na kailangang magtago pa sa takot na malaman ni Tang Qingli. Bakit wala akong kahit kaunting pakiramdam ng kaligayahan? Masamang balita, Boss Pe! Ang mga tao ng Lu Corporation, hawak ang 51% ng shares ay darating para pamalaan ang Pei Corporation! Anong sinasabi mo? Anong nangyayari? Boss Pei, masamang balita. Ibinenta ni Boss Tang ang 20% ng kanyang shares lahat sa Lu Corporation. Ngayon, ang Lu Corporation ang pinakamalaking shareholder natin. Paano nangyari ito? Kung ganon, Kuya AG, hindi na siya ang CEO ng Pei Corporation. Gamitin ang lahat ng emergency funds. Bilhin pabalik ang lahat ng shares ng Pei Corporation na nasa labas. Boss Pe, ang emergency funds ng kumpanya, kinuha mo lahat para invest sa mga proyekto ni Miss Lin. Kuya Aji, isilusulong na lahat ng proyektong yon. Hindi magandang bawiin ngayon, di ba? Gamitin mo yung villa ko at lahat ng shares ko para mag-apply ng loan sa bangko. Sige. Boss, hey! Masamang balita! Yung balita nagpalit ang shareholder. Kumalat na bagsak na yon ang stock price ng kumpanya.
Karaniwan, pag gumaba ang stock price, kailangan na maglabas ng magandang balita ang Pay Corporation para makabawi ang stock price. Shiu, di ba gusto mong magpakasal tayo? Magpapakasal tayo 3 araw mula ngayon. I-anunsyo nating may tagapagmana na ang Pay Corporation. Sa ganon, ang shares ng Pay Corporation natin makaka-recover na. Okay ba? Sige! Malapit na kaming ikasal ni Siu. Pero bakit hindi pa rin ako masaya? Miss Tang, nabalitan kong 3 araw na lang at magpapakasal na si Paige. Ayaw mo bang bumalik at manood? Diborsyado na kami. Kung sino man ang pakasalan niya, wala na akong pakialam. Kung gayo, Miss Tang. May bala ka pa bang magpakasal? Masarap maging single. Pupunta lang ako sa banyo. Para ka nagpapanggap! Tingnan natin kung maglakas loob ka pa. Sa susunod, papatayin kita! Nandiyan na ang den. Ayos ka lang ba? Tinulungan lang kita dahil naawa ako sa'yo. Kaya kita niligtas. Huwag ka nang makikipag-away ulit, ha? Pero gusto kitang pakasalan. Ito ba si Linsiyu? Si bang babaeng pinapahanap sa akin? Sa wakas, dumating ka na. Masarap ang gabi ngayon. Pulo! Ang boses na yan. Tang Qingli! Pulo! Sino ka? Paano ka naglakas loob na sirain ang plano ko? Qingli! Ayos ka lang ga? Itapon niyo siya sa dagat para ipakain sa isda. Masusunod! Shili, Mainit ako. Shini! Ang init ko. anong nangyayari sa'yo? How init? Qingli, ikaw. Qingli, ikaw ay pinainom ng gamot. Tulungan mo ako. Qingli, tingnan mo ako mabuti kung sino ako. 陆庭生，帮到达我。 Ito ang gusto mo? Nakipag-ugnayan ako kay Lu Tingshen. Tang Qingli, Tang Qingli. Nang makita ko ang gwapong mukha na yan, hindi ko na makontrol ang sarili ko. Ang kagandahan ay nakakasira ng bansa. Ang kagandahan ay nakakasira sa akin. Balak mo bang maging iresponsable? Isusuot ang iyong palda at umalis na lang? Ikaw! Gising ka na?
Nalasing ako kagabi. Ipagpalagay na lang na. Ako ang pinilit mo kagabi. Pareho tayong matatanda na. Hindi naman siguro ganoon kaseryoso si Boss Lou, di ba? Bukas, makakalimutan mo na ako. Kagabi ang una kong beses. Kailangan mong panagutan ako. Hito, paano mo gustong panagutan kita? Unang beses? Hindi mo naman siguro ako pababayarin ng 100 bilyon, hindi ba? Magpakasal ka sa akin. %30% ng shares ng LU Corporation. Ang aking dote. Yu Tingshen, hinasal na ako. Alam ko. Di ba't kani-kanina lang kayo naghiwalay? Pero ang nangyari kagabi ay isang aksidente. Kayong dalawa, hindi naman natin gusto ang isa't isa. Masama ang pakiramdam ng tatay ko. Malubang sakit niya. Ang pangarap niya sa buhay ay makita ako magpakasal at magkaanak. Pwede mo ba akong tulungan? Kinasal na ako. Gusto mo pa rin ba akong pakasalan? Nandiyan ang principal. Ayos lang. Pagkatapos ng 3 araw, magpapakasal tayo. Si Jia. Boss Lou, handa na ang sasakyan. Pwede na tayong umalis ngayon. Miss Tang, siya nga pala ang matagal mo nung gusto. Tara na. Boss Lou, ikaw at si Miss Tang, talagang may kapalaran kayo. Sa aking pagsisiyasat, ang bumili ng sperm tube mo nun. Ay, si Miss Tang mismo. Boss Lou. Kailan mo nalaman ang dinadala ni Miss Tang ay anak niya? Maligayang pagdating po, ma'am! Ma'am, maligayang pagdating po sa bahay. Kilala niyo ako? Siyempre po, kilala namin kayo. Ang litrato niyo po ay nakasabit sa dingding ng kwarto. Mahigit 10 taon na po. Ngayon, sa wakas, nakita na namin kayo ng personal. Ang litrato ko? Pumasok na muna tayo. Miss Tat, 10 taon na po. Ang aming binata, nagtiis ng 18 taon sa lamig. Sa wakas, natapos na ang paghihirap. Naghihintay siya sa akin ng 10 taon? Opo. Nang ikasal po kayo sa Apelidong Pay, ang aming binata po ay nagkulong sa kwartong 10 araw. Uminom po siya hanggang sa magdugo ang tiyan niya. Sa huli, isinugod po siya sa ospital. Bakit parang gusto niya ako? Kakakilala lang namin. Sa mga nakaraang taon, gusto niya laging malaman ng balita tungkol sa inyo. Pagkatapos niyang malaman ng ilang bagay, walulungkot na naman siya ng ilang araw. Natatakot po kami na balang araw, hindi na niya makontrol ang sarili niya. Yaya, huwag mo na sabihin. Buntis si Miss Tang. Maghanda ka ng pampatibay ng tiyan. Bumalik na tayo sa kwarto. May litrato ko talaga sa kwarto niya. Kilala na niya ako noon pa? Dito, nasimula ngayon ang kwarto natin. Dito tayo, matutulog ngayong gabi. Yu Tingshen, ayoko pa. Nagbibiro lang ako. Alam ko, medyo hindi mo ko matanggap ngayon. Dito ng kwarto mo, simula ngayon. Sa guest room ako sa tabi. Dito ka pa rin nakatira? Sa guest room na lang ako. Hindi pwede yan. Walang sariling banyo ang guest room. Mahirap para sa isang babae na tulad mo. 7 taon kaming kasal ni Peiji. Magkahiwalay kami ng kwarto. Pinatulog ako ni Peiji sa guest room. Wala rin itong sariling banyo. Tang Qingli, saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw? Magpapakasal na kami ni Lin Shu. Ang gabi na! Sira! Isang taong walang kinalaman. Walang kinalaman? Oo. Ito ang gusto kong mangyari.
Pero bakit ang sakit ng puso ko? Dapat ay kasama ko si Siyu. Subukan ng wedding gown. Bakit ko naisip si Tang Xingli? Sir, tapos na ang oras ng appointment. Hindi pa ba dumarating si Miss Lin? Maghintay pa tayo. Sir, isang oras na ang lumipas. Mahigit 10 beses na rin kaming tumawag. Hindi na ba darating si Miss Lin? Tatakas bang ngobya? Baka may nangyari sa kanya. Agad ditong tingnan ang eksaktong lokasyon ni Lin Xiu ngayon. Boss Pe, uminaw si Miss Lin sa bahay. Ano sinabi mo? Nasa bar siya. Baka limutan ba niyang oras? Pero malinaw na pinaalalahanan ko siya kahapon. Subukan na lang natin ang wedding gown sa ibang araw. Hindi ka talaga mapapakasal kay Beiji? Hindi ako magpapakasal sa kanya. Ang dami niyang utang ngayon. Kung magpapakasal ako sa kanya, hindi ba magiging akin lahat ng utang na yan? Hindi ako tangga. Hindi ba't sinabi mo na kukunin mo ang ari-arian ng pamilya Pei para sa ating anak? Gusto ko rin sana. Pero ang Pei Corporation na ito ay magiging Lu Corporation na. Hindi na si Pei Jiang CEO ng Pei Corporation. Pero buti na lang, meron akong hawak. At pati na rin yung ilang investment projects na binigay sa akin ni Pei Ji. Ang lupit talaga ni Tang Xingli. Yung 20% na shares, basta na lang niya ibinenta. At si Beiji ginawa niya ang ganito. Siya? Talunan ko lang naman siya. Nung sinira ko yung opisina niya at sinugatan ko ang sarili ko, hindi ba't agad-agad sinira ni Paige ang kwarto niya? Sumali sa isang investment project. Lahat ng investment na yan, hindi ba't sa akin lahat? Wala ka namang sakit, pero napa-hospital ka pa. Dahil din ba sa kanya yan? Oh, gusto kong iwanan ni Paige si Tang Xingli at puntahan ako. Pero ang tigas din ng buhay niya. Sa kabila ng matinding sugat, hindi pa rin siya namatay. Hindi ba siya nagalit? Kinakampihan ako ni Paige. Siya? Magagalit ba siya? Akala ko si Tang Xingli ang walang katuwiran. Nagkamali pala ako sa kanya. Pakisuri ang karanasan ni Lin Xiu sa ibang bansa nitong nakaraang 7 taon. Paiji, tulungan mo ako. Tulungan? Pakiimbestiga ulit. Sino ba talagang nagligtas sa akin? Xingli, sana hindi ikaw. Ma. Inayuhan ka naming palagahan si Xingli. Pero anong nangyari? Naghanap ka ng kabit. At balak mo pang pakasalan siya ng hayagan. Agad kitang sasabihan, hindi ako pumapayag! Kalimutan mo na yan! Alam namin ng papa mo ang pinagdadaanan ng kumpanya ngayon. Ito ang ipon namin sa alahati ng aming buhay. Sana makatulong ito sa kumpanya na malampasan ng krisis. Si Xingli lang ang kinikilala naming manugang. Ang kasal ninyo ni Lin Xiu, huwag na lang sana. Ma? Tungkol dito, bibigyan ko kayo ng kasiyasiyang sagot. Huling beses ko nang sasabihin sa'yo. Maliban kay Xingli, walang ibang babae ang makakapasok sa pamilya Pei. Wala kayo ka. Boss Pe, ang impormasyon ni Miss Lin Xiu sa ibang bansa ay narito lahat. Si Miss Lin ay nagtatrabaho sa Red Light District sa ibang bansa. Magulo ang personal na buhay.
Naging matatag lang na makilala si Jiang Zihao. Pero, si Jiang Zihao ay suga pa sa sugal, tumakas matapos magkautang. Hinabon na mga nagpautang si Miss Lin. Kaya bumalik si Miss Lin sa bansa at nilapitan kayo, Boss Pei. Para sa isang taong tulad niya, nasaktan ko siya. Ang aksidente noon, natukoy na ba kung sino ang nagligtas sa akin? Mas mabuting ihanda nyo ng inyong sarili. Sa loob ng maraming taon, mali pala ang kinikilala kong tao. Kuya Eiji! Kuya Aji, nabalitaan kong pinatigil mo ang pautang at ginamit ang pera ng iyong ama para sa kumpanya. Stable na ang stock. Anong ginagawa mo rito? Kuya G, kahapon kasi dumating ang kaibigan ko. Kaya hindi ako nakapunta para sukatin ang wedding gown. Huwag ka nang magalit, ha? Ngayon, ang stock ng Pay Corporation ay stable na. Gusto mo pa rin magpakasal? Oo naman. Alam mo, matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Mayaman ka man o wala, pakakasalan pa rin kita. Si? Bukas, tuloy ang kasal. Hindi ba't sabi nila malapit na mapalitan ng Pay Corporation? Paano pa rin sila nakapagdaos ng ganito kagandang kasal? Narinig ko, pera daw yan galing kay Matandang Pay. Na-stabilize ang sitwasyon. Ang pamilya Pay ay ang pinakamayamang pamilya sa Nancheng. Hindi ganun kadali palitan. Sa tingin ko, mapalad ang bagong kasal. Nung nasa crisis ang pamilya Pay, pumayag siyang magpakasal. Hindi ko inakala na biglang bumuti si Boss Pay. Mukhang siya ay hahawakan ni Boss Pay sa kanyang palad. Ang pamilya Pay ay pamilya Pay pa rin. Malapit na akong maging pinakamayamang pamilya sa Nancheng, ang iyong madam ng pamilya Pay. Mula ngayon, ako na ang nasa itaas. Sino yan? Bakit siya nakatayo sa pwesto ng groom? Nasaan si Boss Pay? Hindi kaya may mangyayaring pag-agaw ng kasal? Bakit ka nandito? Umuwi ka na agad. Hindi na ako makakauwi. Anong ibig mong sabihin? Sabi ko, hindi na siya makakauwi. Hindi na siya makakauwi. Kuya Aji, anong ibig mong sabihin? Bakit hindi ko maintindihan? Malapit mo lang maintindihan. Siya yan! Kuya Aji, lahat ng litratong ito ay peke. Sinasadyo niya akong sirain. Huwag kang maniwala sa mga sinasabi niya. Ang mga litrato ito, maaring peke nga. Kuya Aji, alam ko, magtitiwala ka sa akin. Siyang nagbigay sa akin ng mga litrato. Maaring totoo ang mga litratong ito, o maaring peke. Sa inyong dalawa, may isa sa inyo ang nagsisinungaling. Sino ba talagang nagsisinungaling? Kayo lang ba alam mo, Disep? Kuya Aji, buntis ako sa anak mo. Paano naman kita lulukohin? Shihao, para sa akin at sa bata, ikaw na lang ang umako ng kasalanan. Hindi kita pababayaan pagkatapos nito. Kung ikaw ang nagsinungaling sa huli, hindi lang kita hindi tutulungan sa mga utang mo sa sugal. Ihahatid pa kita sa presinto para makulong. Huwag. Sinasabi ko na, ang mga litratong ito ay totoo lahat. Ang babaeng ito ay isang manluloko. Nung nasa ibang bansa pa siya, marami na siyang kalaguyo. Marami pa akong litrato niya kasamang iba't ibang lalaki. At ang batas sa tiyan niya, hindi rin kay Boss Pay. Manahimik ka. Nagsisinungaling ka? Bakit mo ako sinisiraan? Kayo ba ni Tang Qingliang magkasabwat para sirain ako? Ikaw ang patuloy na nananakit kay Tang Qingli, ni hindi ka nga niya ginalaw, kahit isang daliri. May recording ako bilang ebidensya. Gusto ko lang iwanan siya ni Peiji at puntahan ako. Pero ang tibay din ng buhay niya, sa kabila ng matinding pinsala, hindi pa rin siya namatay. Hindi ka talaga magpapakasal kay Peiji. Ayoko siyang pakasalan. Ang dami niyang utang ngayon. Kung pakakasalan ko siya, hindi ba't sa akin lahat ng utang na yon? Hindi mo talaga, lubos na kinilang isang tao. Akala ko pa naman mabait si Miss Lin. Mukhang hindi siya makakapantay kay Miss Tang. Ang mga umakyat sa posisyon bilang kabit ay mga taong mapanlinlang at materialistiko, masasamang tao lang. Kuya Aji, ang mga nangyari noon, kasalanan ko. Pwede kong ipalaglag ang bata. Ikaw lang ang mamahalin ko simula ngayon. Sige na, isa pa. Huwag mong kalimutan. Ako pa rin ang nagligtas sa buhay mo. Nagligtas sa buhay ko?
Hanggang kailan mo pa ba pagpapanggap na ikaw ang nagligtas sa buhay ko? Pakinggan mo. Ang nagligtas sa akin noon mula sa sunog ay si Tang Qingli at hindi ikaw. Alam mo na pala? Alam mo na ang lahat, kahit alam mo na. Ano ngayon? Huwag mong kalimutan, hiwalay na kayo ni Tang Qingli. Ang dami mong ginawang masama sa kanya. Hindi ka na niya patatawarin. Tumahimik ka. Manahimik ka. Bakit? Kailangan ko pa bang ipaalala sa iyo? Ikaw ang nag-utos na sirain ang kwarto niya. Ikaw ang nag-iwan sa kanya na sugatan si aksidente. At ako ang pinili mo. Sinira ko ang kwarto niya. At hihingi ako ng tawad sa kanya. Pero ikaw, kailangan mong maparusahan. Parusa? Anong parusya? Iwanan mo ako? Huwag mong kalimutan. Ibinigay mo na sa akin ang investment project. Kahit wala ka, kaya ko pa ring mamuhay ng marangya. Totoo, ibinigay ko sa iyo ang investment project. Pero ang pondo ng investment, pwede kong bawiin. Anong ibig mong sabihin? Miss Lin, ikaw ang pumayag na i-invest sa aming Tianqi AI project. Pero bigla kang gumawi ng pondo, kaya hindi na matuloy ang proyekto. Ngayon, nadulot na ito sa aming kumpanyang mahigit 10 bilyong pagkalugi. Ayun sa kontrata, kailangan mo kaming bayaran ng 10 beses. Paano nangyari ito? Hindi ba ibig sabihin yan? Magkakaroon ako ng daang bilyong utang? Miss Lin, sa loob ng 3 araw, kung hindi mo mailagay ang 100 bilyon sa account ng aming kumpanya, agad kaming magsasampa ng kaso. Ang natitirang bahagi ng iyong buhay ay gugugulin mo sa kulungan. Hindi! Hindi ako pwedeng magulong. Kuya Aji, lahat ng nangyari dati, kasalanan ko. Hindi ko na uulitin yon. Mag-umpisa ulit tayo, di ba? Kahit na hindi ako ang nagligtas sa'yo, sa dami ng taon na magkasama tayo. Wala ka bang kahit kaunting pagmamahal para sa akin? May tawad yan! Palabasin niyo siya! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Pasensya na po sa inyong lahat. Pinanood niyo ang isang kaguluhan. Kinansela ang kasal. Umuwi na muna kayo. Babayaran kayo ng Pay Corporation sa ibang araw. Boss Pay, nangako ka sa akin. Kapag ibilunya ko sa Linshu, tutulungan mo akong bayaran ng aking mga utang at bibigyan mo ako ng 100 milyong cash para makapunta ako sa ibang bansa. Ang pera... Huwag kang mag-alala. Ang mga ipinangako ko sa iyo, gagawin ko. Tutulungan kitang bayaran ng iyong utang. Bibigyan din kita ng 100 milyon. Basta makakaalis ka. Maraming salamat. Anong ibig mong sabihin? Hoy! Ano? May nagsumbong na nagtitipon ako para magsugal. Hinuhuli ako ngayon ng pulis. Ikaw yan! Ito. Qingli, ipinagiganti kita! Nahanap mo na ba kung nasaan si Tang Qingli ngayon? Kailangan ko siyang hanapin. Boss Pei, huwag mo na siyang hanapin. Ngayon, ang kasal ni Miss Tang at ni Lu Tingshen ng Lu Corporation. Ano? Kasal? Ayusin mo agad ako ng private jet. Pupuntahan ko si Tang Qingli. Dali! Ang ganda mo na yan, Miss Tam. Mas maganda ka pa sa mga artista. Salamat. Bakit ka pumasok na hindi nagsasabi? Mahihain mo naman. Ano na lang sa wedding night natin? Huwag mo akong biruin. Bakit ka nandito? Hindi pa naman nagsisimula ang seremonya, di ba? Dumating na sina Mama at Papa. Ipapakilala kita sa kanila. Hindi ba maluba ang sakit ng papa mo? Nang marinig niya magpapakasal ako, bigla siyang gumaling. Ang bilis naman gumaling ng malubang sakit.
Ay, sige na. Nandiyan na sila. Tara na. Ang bilis naman nilang dumating. At ang bilis din ng kasal natin. Baka may hindi sila magustuhan sa akin? Huwag kang mag-alala. Mababait sila. Na marinig nilang papakasalan kita. Gusto ka na nilang ituring na parang Diyosa. Ganun ba kalaki ang pagmamalabis mo? Oo. Tara na. Ikaw nga si Qingli, di ba? Ang ganda mo naman. Kaya pala ang anak ko niyan, nagmamadaling pakasalan ka. Tita. Oh, ang bait mo naman. Pakitingnan mo to. Lahat to ay mula sa akin at sa asawa ko ng mga regalo para sa'yo. Dahil mabilisan lang, hindi namin nakapaghanda ng maayos. Ang mga kulang, sa susunod na lang, pupunan namin sa'yo. Ay, hindi na po kailangan. Masyado na pong marami to. Tanggapin mo na, anak. Sabihin na ni assistantly sa amin na sa tiyan mo ay may dala ka ng anak ng pamilya, Lu. Ang saya naman. Mukhang natakot si Assistant Lee na magkamali ang mga magulang ko. Kaya sinabi na niya agad na akin ang bata. Ganyan na rin. Makakaiwas sa mga hindi kailangang gulo. Sabi ko nga, alam na ni Boss Lu. Nabuntis si Miss Tang sa kanya. Pero, kailan niya ba nalaman to? Pa. Ma, medyo late na. Marami. Ingat kayo sa biyahe. Hang Qingli, dati, nagkasala ako sa'yo. Pero wag mo akong iwan. Kailangan mo akong hintayin. Noong araw na pinakasalan ko si Paige, puno ako ng kagalakan. Akala ko, pinakasalan ko ang pag-ibig. Pero hindi ko inakala na magtatapos ito ng malungkot. Mabuti na lang, sa kasal ko kay Lu Tingshen, binigyan niya ako ng isang masayang kasal. Ang ganda ng mag-asawa. Ang ganda talaga ni Mrs. Lu. Narinig ko hinihintay pa rin ni Boss Lu ang minamahal niya, kaya hindi pa siya nagpapakasal. Mukhang si Mrs. Lu na nga ang hinihintay niya. May minamahal din pala si Lu Tingshen. 基农陆廷生，汉大卡邦帕特萨兰斯比尼比宁唐清丽，在 Hiram Atkin Hawa， Opo, handa ako. 比尼比宁唐清丽，汉大卡邦帕卡萨兰西基农陆廷神。 Opo, handa ako. Hindi siya handa. Hindi siya handa. Chili, huwag kang magpakasal sa kanya. Naku, siya si Boss Pei ng Pei Corporation, ang pinakamayamang tao sa Nancheng. Ano naman sinabi nga? Huwag magpakasal sa kanya? Mga agaw ba siya ng kasal? Si Boss Lu ng Lu Corporation sa wakas ay pumayag magpakasal. Sa kasal, nagkaroon ng ganitong gulo. At ang kalaban pa ay ang pamilya Pei, ang pinakamayaman sa Nancheng. Paige, hindi ba siya ikakasal kay Lin Shu ngayon? Bakit siya nandito? Chili, huwag kang magpakasal sa kanya. Iniwan ni Boss Pei ang mahal niyang si Lin Shiyu at pumunta sa kasal ko para manggulo. Hindi ba siya natatakot na masaktan si Lin Shu? Nagkamali ako ng pagkakakilala. Ikaw ang nagligtas sa akin mula sa sunog noon. Hindi si Lin Shu. Sa loob ng maraming taon, itinuring ko siyang tagapagligtas ko. Kaya ganun na lang ang kabutihan ko sa kanya. Kaya pala niya nalaman na ako ang nagligtas sa kanya, kaya siya nandito. Ano ngayon? Kahit nagkamali ka ng pagkakakilala sa tagapagligtas mo, pero kasama mo ako sa loob ng 7 taon. Libu-libong araw at gabi, hindi mo pa rin ako nagawang mahalin. Hindi ba sapat na patunay iyon? Na hindi ako ang mahal mo. Kundi si Lin Siyu. Hindi, ako... Matagal na kitang gusto. Na malaman kong umalis ka. Sumakit ang puso ko. Nalungkot ako. Miss na miss kita. Nang malaman kong si Lin Siyu ay hindi ang nagligtas sa akin at ang bata ay hindi sa akin, hindi ako nagalit agad. Sa halip, natuwa pa ako. Mula noon,
Alam ko na ikaw talaga ang gusto ko. Alam ko, marami akong nagawang mali. Naging malamig ako sa'yo. Magbabago ako, pangako. Bumalik ka sa akin, please. Qingli. Mahal kita. Kaya ano? Dahil lang sa sinabi mong mababago ka, dapat ko nang kalimutan ang lahat ng sakit na dinanas ko sa loob ng maraming taon? Bakit? Dahil lang sa sinabi mong mahal mo ako, dapat ko nang iwan ang lahat at bumalik sa'yo. Kotawat. Babayaran ko ang lahat ng pagkukulang ko sa'yo habang buhay. Babayaran? Babayaran mo ba ang pagkuha mo sa trabaho ko para kay Linshu? At ang pagsira mo sa kwarto ko? O babayaran mo ba ang paggastos mo ng lahat ng pera mo para kay Linshu? Inagaw mo ang investment project ko. O kaya, para sa kanya, iniwan mo akong sugatan sa tabi ng kalsada at pinili mong iligtas siya? Paige, Tao rin ako. Nasasaktan din ako. Kotawat. Bigyan mo ulit ako ng isa pang pagkakataon, please. Napagbayaran na ni Linshu ang ginawa niya. May utang siyang daan-daang bilyon na yon. Sa loob ng ilang araw, itidemanda ko siya. Ang mga investment project, lahat yan ay babalik. Lahat yan ay para sa'yo. Qingli, bumalik ka na sa akin, please. Tama na! Ospey, itong gasal ko. Magpagkatino ka. Osro, kakakilala niya na ni Qingli, di ba? Bakit kailangan mo maging ganito? Kung ano man ang relasyon namin ni Qingli, wala kang pakialam doon. Ang alam ko lang, si Qingli ay asawa ko na ngayon. At ikaw, isa ka lang manlulokong asawa na karapat dapat iwanan. Ikaw! Huwag mo siyang hawakan. Qingli? Sinasakan mo ako para sa kanya? Gusto mo pa akong saktan? Maglakas loob ka ba? Kung hindi ako naging mabait noon at pinakawalan ka, akala mo ba ang Pay Corporation ngayon ay sa'yo pa rin? Basta, ibalik mo lang sa akin si Qingli. Ibibigay ko sa'yo ang Pay Corporation. Diyos ko! Ang Pay Corporation ang pinakamayaman sa Nancheng. Ibibigay niya ang buong kumpanya? Halos 100 bilyong halaga yan. Matagal nang gusto pumasok ng Lu Corporation sa Nancheng. Sa Pay Corporation ang pagkuha sa Nancheng, ay madali na lang. Paumanhi. Si Tang Qingli lang ang gusto ko. Umalis ka! Umalis ka! Umalis ka! Qingli, bundis ka! Ang dinadala ni Ailey ay anak ng pamilya Lu. Hindi siya pwedeng sumama sa iyo. Tama, ang pamilya Lu ay may iisang tagapagmana sa loob ng 10 henerasyon. Hindi namin hahayaang ang aming dugo at laman ay mapunta sa iba. Ang dinadala ni Tang Qingli ay hindi dugo't laman ng pamilya Lu. Ito. Imposible. Qingli, wala ka pang 1 buwan na umalis sa pamilya Pei. Kung susundin ang oras, kahit na sa IVF pa yan nabuo, hindi rin pwedeng sa kanya. Ang anak ni Lu Tingshen. Sa akin yan, di ba? Dati sinabi ko pa, siya raw ay mula sa marangal na pamilya. Isang mayamang dalaga. Hindi ko akalain na nagkamali ako ng tingin. Ang babaeng ito, hindi ko akalain na isang mapagkunwari, gustong yumaman sa pamamagitan ng anak. Isang manloloko na gustong makapasok sa mayamang pamilya. Gusto pa niyang maging parang Phoenix. Sa tingin ko, gusto niyang kainin ang pamilya Pei, tapos ang pamilya Lu. Sobrang sakim. Hindi ba? Gusto pa niyang gamitin ang anak sa tiyan niya para kunin ang ari-arian ng pamilya Lu. Patawa, Qingli! Gusto ko pang subukan sa huling pagkakataon. Oh, ang batang ito ay hindi kay Lu Tingshen. Pero hindi rin sa'yo, PG. Nakalimutan mo na ba? Ang sperm na ginamit ko sa IVF ay binili mo lang na substandard na sperm. Haram mo na. Paano mo nalaman? Qingli, nagkamali ako. Nabulag lang ako ng isang sandali. Patawarin mo ako kahit isang beses lang. Pwede ba? Hindi kita pandidirihan. Basta babalik ka sa akin. Ituturing ko siya na parang sarili kong anak. Nakakadiri ka talaga. Tito. Tita. Patawat, miloko ko kayo. Ang batang ito ay hindi kay Lu Tingshen. Kami, nagpakasal lang kami para sa isang kasunduan. Mabuti na rin at nasabi na. Oslo, napakabuti mo at napakahusay.
May mas magandang babae pa na magpapakasal sa'yo. Ang kasal natin, kanselahin na natin. Chingli, talaga bang iniisip mo na nagpakasal ako sa iyo dahil sa sakit ng aking ama at pinipilit ako magpakasal ng aking pamilya? Iniisip mo ba na ako, si Lu Tingshen, ay kung sinong, basta-basta lang? Ikaw? Naalala mo, Papa. Noong nasa gilid ka ng kalsada at iniligtas mo ang isang lalaking malubang nasugatan? Nandiyan na ang guidance counselor. Ayos ka lang ba? Iniligtas kita dahil naawa ako sa iyo. Kaya kita iniligtas. Sa susunod, huwag ka nang makikipag-away ulit. Ikaw ang batang iyon. Oo, ako yun. Ang tagal kitang hinintay sa loob ng maraming taon. Ang hirap-hirap kong mapakasyalan ka. Paano ko naman hayaang umalis ka? Xingli, kahit sino pa ang ama ng bata sa tiyan mo, wala akong pakialam. Ikaw lang ang gusto ko. Kaya pala si Lu Tingshen. Ako ang mahal niya sa lahat ng oras. Ako rin ang hinintay niya sa loob ng 10 taon. Ang bata sa tiyan niya, hindi pala anak ng pamilya Lu? Ang pamilya Lu ay iisa lang ang anak sa loob ng 10 henerasyon. Dahil ba sa henerasyon ko, mawawala na ang aming lahi? Matanda, huwag kang masyadong mag-alala. May sakit ka sa puso, huwag mo akong takutin. Chingli, patawarin mo ako. Hindi ko hahayaang iwan mo ako. Ayaw mo bang malaman kung sino ang tunay na ama ng bata? Anong ibig mong sabihin? Ang sperm na yan, hindi ba't binili mo lang kung saan-saan? Binili ko. Siyempre alam ko kung sino ang tunay na ama ng bata. Binili ko. Siyempre, alam ko kung sino ang tunay na ama ng bata. Sa itsura ni Boss Lu, parang hindi niya alam na sa kanya ang bata. Bumalik ka sa akin. Sasabihin ko sa iyo, kung hindi, hahayaan ko ang bata. Ang tunay na ama ang maghahanap sa iyo. Ayaw mo rin, diba? Hayop ka. Tingshen, ayoko na sa isang araw, biglang may lalaking dumating at sabihin sa akin na siya ang tunay na ama ng bata. Tatavat. Huwag. Ako... Boss Pei, napakakampante mo. Hindi mo ba kaya sabihin? Ang bata sa tiyan ni Miss Tang, kanino ba talaga? Paano kung niloloko lang tayo ni Boss Pei? Hospe, hindi mo ba sinabing alam mo kung sino ang ama ng bata? Kung hindi mo masabi, ang kasal namin ni Chingli ay magpapatuloy. Huwag kang mangarap! Xingli, ang ama ng iyong anak, maring dayuhan, maaari ring pulubi. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko siya pandidirihan. Basta bumalik ka sa akin, ituturing ko siya na parang sarili kong anak. Kahit hindi na ako magpakasal sa buong buhay ko, hinding-hindi, ako babalik sa iyo. Ayos lang. Basta, hindi ka magpakasal kay Lu Tingshen. Balang araw, hihingi ako ng tawad sa iyo. Hospe, kung hindi ka pa rin magsasalita, ang kasal namin ni Chingli ay magpapatuloy na. Teka lang! Hindi ba gusto mong makita? Hahayan, kitang tuluyang mawalan ng pag-asa. Ito ang nakuha ko mula sa Gene Bank, ang ama ng bata. Ano? Oh, Diyos ko! Diyos ko, ang ama ng bata ay si Boss Lu pala. Ibig sabihin, si Boss Pei noon ay ibigay ang sperm ni Boss Lu kay Miss Tang. Kung ganon. Si Boss Pei ay parang pinagtad po silang dalawa. Paano nangyari na nagkataon? Ang bata ay kay Lu Tingshen pala. Hindi ba't parang ibinigay ko lang si Chingli kay Lu Tingshen? Imposible. Talagang imposible. Ang anak ko pala. Ay, sa'yo? Oh. Ang anak mo ay anak ko. Tingshen. Ano? Anong nangyayari? Noon, ayoko magpakasal. Pero natatakot ako mawalan ng tagapagbana ang pamilya Lu, kaya nag-donate ako ng sperm para itago. Nang malaman kong nabili ito, pinahanap po kay Assistant Lee. Ito ang resulta. Ang dinadala ni Ali ay anak ng pamilya Lu. Imposible!
Talagang imposible. Mga gwardiya, kalat ko rin niyo siya palabas. Ituloy ang kasal. Magpalitan na ng singsing ang mag-asawa. Hang Qingli. Ngayon, hindi na ako nagkamali sa'yo. Pakasalan mo ako. Alagaan kita habang buhay. Sisi. Pero wag mo akong abusuhin. Si? Mr. Pe! Mr. Pe! Sino ang tumatawag sa akin? Sir, gising ka na pala. Isang araw at isang gabi ka ng tulog. Bumalik na ba ang misis ko? Qingli, patawad. Hindi ko talaga kayang mawala ka. Madigaya pagdating, boss at misis! Madigaya pagdating, boss at misis! Mula ngayon, si Tang Qingli ang may pinakamaraming share sa Lu Corporation. Siya ang chairman ng Lu Corporation. Lahat ng bagay sa Lu Corporation ay susundin ng kanyang utos. Ano ang ibig sabihin nito? Sige, magpatuloy na kayo sa trabaho. Ang shares ng aking mga magulang ay inilipat na sa'yo. Dagdag pa ang 30% ng shares ko bilang dote. Ikaw na ngayon, ang chairman ng Lu Corporation. Ako naman, isang general manager lang. Nagtatrabaho para sa aking misis. Salamat, Inaya Titay. Pero hindi niyo naman kailangan gawin yan. May sarili rin akong pera. Binigyan niyo ako ng napakaraming shares, kaya medyo na-stress ako. Alam ko. Si Paige ay dahil sa 20% ng shares, kaya kanya pinakasalan. Ang bagay na yan sa puso mo ay parang tinik pa rin. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pag-aari ko. Kung sakaling may magawa ako masama sa iyo sa inaharap, pwede mo ako palayasin anumang oras. Kyusha. Sana pala mas maaga kitang nakilala. Hindi pa huli ang lahat. Tara na. Pa-schedule ako ng prenatal check-up. Sabi ng doktor, kamukha mo raw ang bata. Hindi pa nga pinapanganak ang bata. Paano mo naman nasabing kamukha ko? Gusto ko, kamukha mo ang bata. Qingli, hintayin mo ako dito. Kukunin ko lang ang kotse. Qingli, ako mismo ang nagluto ng millet porridge na ito. Tikuman mo. Kinidnap mo ako! Pabalikin mo ako! Huwag ka nang maghanap. Ang cellphone mo, itilago ko. Qingli, bigyan mo pa ako ng 1 linggo. Kung gusto mo pa ring umalis, papayagan kitang umalis. Balif! Naalala ko dati, gustong-gusto mo ang millet porridge. Tikman mo, ako mismo ang nagluto. Silencio ang mahilig dito. Hindi ako. Nakakatawa. 7 taon tayong kasal. Hindi mo man lang alam na ayaw ko ng lugaw. Hindi mo man lang alam. Tapos, sasabihin mong mahal mo ako? Qingli, babawiyak. Babawi? Ang mga sugat na nakaukit na sa aking kaluluwa. Paano mo babawiin? Kaya ako, Qingli. Tingnan mo, hindi ba't ang kwartong ito ay parehong-pareho ng dati? Sinira ko ang kwarto mo noon. Pero hinarap ko ang lahat ng tao. Unti-unti.
ibinabalik ko. Dito nakasabit ang aming wedding photo. Wala na ngayon. Dito. Dati, narito ang teddy bear na basta mo na lang itinapon. Wala na rin na yon. Pati ang singsing sa aking daliri, nagbago na. Paige, lahat ng sakit na idinulot mo, hindi mo na maibabalik sa dati. Sa isang simpleng babawi ako. Hindi mo na maibabalik sa dati. Hayaan mo na akong umalis. Wala na ang wedding photos. Pwede tayo magpa-picture ulit? Wala na ang mga teddy bear. Kaya kitang bigyan ng isang buong bahay na puno ng teddy bear. Tara na. Anong ginagawa mo? Samahan mo akong magpa-wedding shoot. Ayoko. Tara na. Sir, dumating na ang oras ng ating appointment. Wala pa rin ba si Miss Lynn? Maghintay pa tayo. Sir, sa wakas, dinala mo na ang iyong nobya para mag-fitting ng wedding gown. Siya nga ba si Miss Lynn? Ang ganda nga niya. Kaya pala nung nakaraan pinaghintay mo si Sir ng napakatagal. Kaya palang maghintay ni Boss Paying ilang oras para kay Lin Siu. Naalala ko nung ikinasal tayo, kailangan nating magpa-picture. Ayaw mo dahil abala. Sa sala lang tayo nagpa-picture. Kahit ganon, ayaw mo pa rin makipagtulungan. Qingli. Dati, isa akong walang kwentang tao. Babayaran ko ang lahat ng utang ko sa iyo. Isa-isa. Siya si Tang Qingli. Asawa ko siya. Huwag na ninyong banggitin si Lin Shu o anumang usapin tungkol sa kanya. Dali niyo siya para sukatin ang wedding gown. Dito po kayo. Miss Lynn, mali po ba ang sukat na ibinigay nyo? Kumpara sa ibinigay ni Mr. Pei, parang mas maliit po ng isang size ang sukat nyo. Alam na alam ni Boss Pay ang sukat ni Miss Lin. Sobrang detalyado ang pagkaalala niya. Siguro marami ng beses niyang hinawakan yan, di ba? Qingli. Ako. Palitan nyo na. Hindi ito ang damit ko. Ayoko nang sugating to. Shi? Punta na tayo sa opisina. May surprise pa ako para sa'yo. Kingshen, kinidnap ako ni Paige. Bilisan mo, sagipin mo ako. Hindi na ni Paige si Qingli. Kahit anong mangyari, akusyonin ng buong Pay Corporation. Hindi ko na siya papalampasin ngayon. Mandala na ilang tao at sundan niyo ako sa Pay Corporation para sunduin ang asawa ko. Paige, hindi mo lang binawi ang investment. Gusto mo pa akong ipakulong. Kung hindi lang ako buntis, pwede akong mag-apply para sa medical parole. Hindi na ako makakalabas. Hindi ko kayo palalampasin. Ay, Bostan! Bumalik ka na! Ang galing! Oo nga, Bostang. Sa mga araw na wala ka, miss na miss ka naming lahat. Miss ko rin kayo. Kumusta kayong lahat kamakailan? Maraming malalaking proyekto kamakailan. Kung gayon, panatag na ako. Boss Pei, sinusundan ka ni Ling Xu at Miss Tang. Natatakot akong baka saktan niya kayo. Kailangan ko ba siyang tapusin? Huwag na. May pakinabang pa siya sa akin. Tapos ng renovation ng opisina. Puntahan natin at tingnan. Mauna na kayo. Halika, umupo ka. Hindi maganda ang dating opisina. Dito ka na sa opisina na ito, magtatrabaho. Ikaw pa rin ang Vice President ng Pay Corporation. Sa ganitong paraan, magkikita tayo palagi. Ang posisyon na ito para kay Lin Siu. Mo ito inihanda, di ba? Mukhang matibay. Sa hinaharap, ikaw at si Lin Shu maghahalikan dito sa opisina na ito. Siguradong magugustuhan niya. Kati niya.
Ito ang paborito ni Linshu, di ba? Bakit hindi ka nagsasalita? Nung kasama mo si Lin Siyu, ganyan ka rin ba katahimik? Ayaw niya sa ganyang kalungkot na lalaki. Qingli, pwede bang huwag na natin siyang pag-usapan? Hindi ako manggangahas umupo dito. Baka may maruming bagay. Qingli, hindi ba't ibinenta mo ng shares mo? Ito ang shares ng Pay Corporation, 20%. Ibibigay ko ito sa'yo bilang kabayaran. Bosspe! Bosspe! Masamang balita! Binili ng Lu Corporation ang lahat ng shares natin! Ang Pay Corporation, narugi na! Ano? Nanugi na ang Pay Corporation. Wala nang silbi ang mga shares na yan. Ikaw ang nag-inform kay Luting Shen, di ba? Kung tama ang aking kalkulasyon, malapit na rin akong sunduin ang asawa ko. Hindi na kita sasamahan sa paglalaro. Mahal ko. Qingli, ayos ka lang ba? Qingli, wala ka na ba talagang kahit kaunting pagmamahal para sa akin? Hayop ka! Naglakas loob ko na dukutin si Qingli. Asawa ko si Qingli. Ikaw ang umagaw sa kanya. Ano ang mali sa pagkuha ko sa kanya? Hiwalay na kayo. Mula na ipanpalit mo siya kay Linshu at iloko mo pa siya gamit ang peking sperm para lang makuha ang 20% kanyang shares. Wala na siyang pakialam sa'yo. Hindi ka karapat dapat sa kanya. Ako? Hey, Jie. Nang pakasalan kita 7 taon ang nakalipas, hindi ko inakala na magiging ganito ang kahahantungan natin. Hey, Jie. Nakita mo na. Kasama ko na si Ting Shen. Hindi na rin kita gusto. Huwag mo na kaming guluhin pa. Hey, Jie, hindi ba't mahal na mahal mo si Tang Qingli? Sigo. Papatikimin kita kung paano mawala ng pinakamamahal mo. Mahal, tara na. Maingat ka! Qingli, mag-ingat ka! Bakit hindi gumagana ang sasakyan ko? Sino ang manggulo sa sasakyan ko? Lintik! Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Nabaliw ka na ba, Peichi? Pinabangga mo pa si Lin Siyu sa tao. Qingli, nahulaan mo ba na ako ang may gawa na sinabotahe ko ang sasakyan ni Lin Siyu? Kaya hindi mo ako piniling iligtas. Alam ko na, hindi ka ganun kawalang puso sa akin. Wala akong pakialam kung buhay ka o patay. Ikaw pala. Hey, Jie. Tingnan mo ang sarili mo. Sa itsura mo ngayon, para kang aso. Nagpapa-cute sa harap niya. Hindi ka man lang niya pinapansin. Sana ako na lang ang minahal mo. Bakit siya pang minahal mo? Kung hindi ka lang nagpanggap na tagapagligtas ko, hindi ko sana ginawa yon kay Qingli. Ang lahat ng ito, ikaw ang may kagagawan. Ni isang hibla na buhok niya, hindi mo mapapantayan! Hindi mapapantayan? Ang tanging hindi ko mapapantayan sa kanya ay ang hindi ako kasing walang awa niya. Hayaan siyang mabuhay sa mundong ito. Bitawan mo. Magingat! Hey, Jie! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Kailangan mo nang dalhin si Siyu sa ospital. Ang lahat ng iba pa, walang mas mahalaga kaysa sa kaligtasan ni Siyu. Hindi pwede. Kailangan nating panagutan ang buhay ng pasyente. Ako ang asawa niya! Sundin niyo ako! Sumama kayo sa akin! Dali! Chili! Ito po ang paghihiganti mo sa akin?
Aji! 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 Tatay niya, tingnan mo. Mukhang gising na si AG. Aji! Tay! Ne! Anong nangyari sa akin? Walo ba ang sakit mo? 3 araw kang nakahiga. Mabuti na lang, nailigtas pa ang buhay mo. Pero, Pero anyo? Nasira ang bato mo. Sa tingin ko, hindi ka na magkakaanak. Ito ba ang parusa sa akin? Tang Qingli. Dumaan ba siya para bisitahin ako? Hindi. Siling siyo? Wala rin. nakunan siya. Naka-confine pa rin siya. Pero, tinanggal ang matris niya. Hindi na siya makakabuo ng anak kailanman. Kung gayon, kasuhan natin si Linsyu ng tangkang pagpatay. Ipakulong natin siya. Si? Mahaba. Umuwi na muna kayo. Gusto kong mapag-isa. Tara na. Tara na. Bakit parang hindi maganda ang pakiramdam ni AG? Puntahan natin si Qingli at kausapin. Qingli, ako at ang nanay mo, ako at ang tiyahin mo, nandito kami ngayon para humingi ng tawad sa'yo. Tito, tita, umupo po kayo. Hindi nyo kailangan gawin yan. 7 taon kaming kasal ni Paige. Sa loob ng 7 taon na yan, itinuring nyo akong parang tunay na anak. Wala kayong utang sa akin. Hindi nyo kailangan humingi ng tawad. Ang ginawa ni AG sa'yo. Ay, sobra. Wala kaming mukhang ihaharap sa'yo. Qingli, alam ko, nagkamali si Aji sa pagkakataong ito. Alam din niya ang pagkakamali niya. Ngayon, ipinadala niya si Lin Siyu sa kulungan. At saka, dati, hindi siya nag-atubiling humarang sa harap mo at nasaksak siya ni Lin Siyu. Oo nga. Dahil doon, si Aji, hindi na siya magkakaanak. Mahal ka niya. Qingli, pwede ba kayong magkabalikan? Tito, tita, palagi ko kayong iginagalang. Pero ako at si Paige, hindi na kami pwedeng magkabalikan. Pero, ang kalagayan ni Aji ngayon ay nakakabahala. Ayaw namin pagsisihan niya ito habang buhay. Tingnan mo, pwede bang isipin mo na lang dati kayong mag-asawa? Siyang nataksil sa kasal. Niloko niya ako na magbuntis ng anak ng iba. Kahit na, sa huli, nalaman kong anak ni Lu Tingshen ang bata. Pero ang sakit na idinulot niya sa akin ay nangyari na. Wala akong magagawa, harapin siya ng mahinahon. Qingli, Wala na kaming pag-asa. Kapag nagkamali ka sa isang bagay, wala nang balikan. si Qingli. Sa huli, ikaw ang nasaktan sa insidenteng ito. Papatigingin ko si Ajina, guluhin ka. Tito, tita, ito ang shares ng Pay Corporation. Ibinabalik ko na sa inyo. Ito ay bilang pasasalamat sa pag-aalaga ninyo sa akin sa loob ng 7 taon. Ana, hindi karapat dapat si Paige sa'yo. Nako, napakabuti ng asawa ko. Kailangan ko siyang bantayan na mabuti.
Kung hindi, baka may magkagusto sa kanya. Nag-alala ka ba ng ganun? Oo naman. Ikaw ang babae matagal kong ninintay bago ko napakasalan. Kung may umagaw sa'yo, hindi ba ako mag-iisa habang buhay? Ang 7 taong kasal na ito ay nagtapos sa pagkawasak ng parehong panig, puno ng sugat. Mula ngayon, tuluyan na kaming maghihiwalay ni Paige. Mula ngayon, gusto ko lang maging maayos at makasama si Lu Tingshen habang buhay. Ay, Mrs. Ko. Buntis ka na pero nag-i-inspection ka pa rin ng trabaho. Madadang, tinahan kitang tanghalian. Niluto ng katulong ang paborito mo, ang Coke Chicken Wings. Iba talaga kapag may asawang nagmamahal. Mrs., anong nangyari? Mahal, para manganganak na ako. Ano? Tara. Sa ospital. Paumanhin, sir! Bawal pumasok ang pamilya. Masakit siguro manganak, ano? Opo, Boss Lu. I-schedule mo ako para sa vasectomy. Pagkatapos ito, hindi na kami magkakaanak. Boss Lu, paano kung gusto pa ng misis mo? Wag na lang muna, i-schedule. Mag-ingat na lang ako. Chingli, manganganak ka na. Ito ang inihanda ko para sa bata. Isang long life lock. Alam ko, wala na akong karapatan na humarap sa iyo. Hayaan mo akong sa ganitong paraan. Tahimik na bantayan ka. Kung hindi ko lang sana pinalitan ng sperm noon, ang batang ito, hindi kaya. Maging anak ko, maaari ka rin muling. Sana ay bumalik ka sa akin. Sayang, pero wala nang kung sana. Doktor, kumusta? Boss Lu, binabati kita. Nagkaroon ka ng anak na babae. Anak na babae? Mabuti ang anak na babae. Sa ganito paraan, ang pamilya Luay magkakaroon na ng 2 munting prinsesa. Anak na babae pala. Chingli, patawarin mo ako. Nakita ko na ang ating anak. Talagang kamukha mo siya. Sa Paige ba? Ginugulo ka na naman niya. Hindi. Siguro, talagang alam na niya ang pagkakamali niya. Iniwan lang niya ang gintong kandado na ito at ang black card, tapos umalis na siya. Ang angpaw at long life lock ng ating anak, matagal ko nang inihanda. Mas malaki kaysa sa kanya at mas maganda pa kaysa sa kanya. Pati ba naman sa ganyan, nagsiselos ka? Natanong ko na ang doktor. Ngayon, pwede ka nang lumabas ng ospital. Asawa ko, 3 buwan na. Siguro, pwede na, di ba? Pwede na siguro. Mahal mo ba ako? Oo, mahal kita. Kung gayon, hayaan mong ipakita mo sa akin kung gaano mo ako kamahal.